Sa pagpapatuloy ng ating kwento. Ang kalaban namin ngayon ay isang rank B monster. Mabuti na lang at sumama sa amin si Taehan, at hindi ko kakayanin, kung sila lang ang kasama ko. Ang Arachna ay kayang tapatan ng isang I-rank pagdating sa combat skill ng mag-isa. Pero kung isasama mo pa ang ability nito, kahit si Taehan ay kakailanganin ng tulong. Sinabihan naman ni Junso ang mga kasama nila na tumayo na dahil nagpalit na ng target ang Arachna. Tinanong naman siya ng mga ito na kung sino ba talaga siya, at bakit siya nag-apply bilang isang helper, gayong may ganito siyang klase ng skill. Pero bago niya ito sagutin, binigyan niya muna ito ng mga bagong sandata. Bibigyan ko kayo ng pagpipilian. Kukunin niyo ang mga sandata at lalaban sa mga spider. Or tatakbo na lang at maghintay sa amin sa labas hanggang sa ma-clear namin ang dungeon. Inaasahan kong tama ang magiging desisyon niyo. Pinili naman ng mga ito na lumaban at naging madali sa kanilang tapusin ang mga halimaw, dahil naging triple ang lakas ng mga skill nila, simula nung nagpalit sila ng sandata. Hindi pa rin makapaniwala si Taehan sa kakayahan ni Junso sa pag-summon nito ng napakalakas na sandata sa isang kisap mata lamang. Sino ba talaga siya? Tanong nito sa sarili. Muling umatake si Taehan at nagawa nitong putulin ang ulo ng Arachna. Ngunit nagsilabas ang mga alagad nito at nagtungo sa direksyon ni Taehan. Ginamit ng Arachna ang ability nito para isacrifice ang kanyang alagad upang mapagaling niya ang kanyang sarili. At paulit-ulit lamang itong mabubuo hanggat hindi nila nauubos ang mga alagad nito. Muling umatake si Taehan, pero sa pagkakataon na ito, ay mas dinagdagan niya pa ang lakas ng kanyang pag-atake. Ngunit sa pagsugod nito, bigla na lang nagbitak ang hawak nitong espada. Gayunpaman, humanga pa rin si Junso sa lakas ni Taehan, dahil ginawa niya ang espada nito gamit lang ang konting mana, pero hindi niya inisip na masisira ito sa lakas ni Taehan. Muli namang nag-summon si Junso ng sandata, at sa pagkakataong ito, isang double-handed sword ang ginawa niya para kay Taehan. Alam kong mas prefer mo ang mga single blade, pero sa lahat ng ginawa ko, eto ang pinakamatibay. Wika ni Junso. Sa oras naman na hinawakan ni Taehan ang sandata, naramdaman niya ang kakaibang lakas nito, na kahit sa isang pag-atake lamang ay kaya niyang ubusin lahat ng halimaw. Nakakapanibago gumamit ng double-handed sword, pero sa tingin ko, pwede na ito sa ngayon, sambit naman ni Taehan. Ginamit ni Taehan ang skill na Berserk, at nagdash patungo sa Arachna. Sa sobrang lakas ng skill ay nahati ang katawan ng Arachna habang umaapoy ang katawan nito. Ngunit sa paggamit ng Berserk ay may epekto sa user na mawala sa sarili pagkatapos gamitin ng skill. Buti na lamang at alam ito ni Taehan at madali niyang inilabas ang mga sobrang enerhiya sa katawan niya. Ito pa lang ang pangalawang beses na ginamit ni Taehan ang skill nato, at hindi niya inakala na magagamit niya ang buong lakas niya nang hindi nasisira ang gamit niyang sandata. Nagkamali ako sa pagkakakilala sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang katulad sa mundo. Maaari siyang pagkaguluhan, kapag nalaman ng buong mundo ang kaya niyang gawin, wika pa ni Taehan. Sobrang dami namang demonic energy ang lumalabas sa katawan ng Arachna. Mas marami pa kaysa sa ibang dungeon boss na nakuhanan ni Junso. Hey, may nararamdaman ka ba sa katawan ng Arachna? Tanong nito kay Taehan. Sumagot naman ito ng wala. At pinatay na niya lahat ng alagad nito kaya sigurado siyang hindi na ito mabubuhay. Tama nga ang hinala ni Junso, na kahit ang mga high-rank na hunter ay hindi na-sense ang demonic energy. At sa pagkolekta ni Junso ng sapat na demonic energy, ay nagkaroon siya ng panibagong skill. At ito ay ang paggawa ng mga demonic weapons. Wala naman alam si Junso tungkol sa mga sandata na ito, at kahit sa nakaraang alaala nito ay hindi niya ito natatandaan. Umasa ako na ang makuha ko ay mana-related skill, pero mukhang hahayaan ko muna ito sa ngayon. At isa pa, kailangan ko lang naman ulit punuin ng demonic energy para makakuha ulit ng reward. At nagawa ng Arachna na mapuno ito at samobra pa sa kalahati. Hindi naman inasahan ni Junso na hihingi ng paumanhin si Taehan sa pangungulit nito na sumali sa kanilang guild kahit ilang beses na itong tumanggi. Nakita naman ito at ikinagulat ng team leader dahil si Junso ay isa lamang D-rank hunter. At baka raw ito ay isang hidden master ng Overkill Guild. Mr. Shin, hindi na kita pipilitin sa kahit anong paraan.
At syempre, hindi na rin kita susundan tulad ng ginawa ko kanina. Pero hindi ibig sabihin niya na sumusuko na ako. Dahil ito ang pagkakataong matagal ko nang hinihintay. Kaya bakit hindi na lang tayo magkasundo? Sigurado akong magugustuhan mo ang bagong deal na iaalok ko sa'yo. At sa Overkill Guild, muling nagkita si Junso at Huiso pero sa pagkakataong ito, ay pumayag na si Junso sa inalok nilang kasunduan. Ako si Huiso Min, ang Chief Secretary ng Overkill Guild. Ako ang naatasang ipaliwanag sa'yo ang nilalaman ng kontrata. Kaya huwag kang mag-atubiling magtanong kung may gusto kang linawin. Agad naman nagpasalamat dito si Junso. Nagsabi si Guildmaster yun, natatawagan niya agad ako tungkol dito, pero hindi ko inasahan na mag-set siya ng meeting agad kinabukasan. Well, nagbili ng Guildmaster na isarado agad ang deal sa lalong madaling panahon. Sagot naman ni Huiso. Ito ang kontrata na inoffer sa'yo ng Guildmaster sa loob ng dungeon. At kung may gusto kang baguhin ay magsabi ka lang. Mukhang okay naman lahat, pwede na natin itong pirmahan, sambit naman ni Junso. Balik naman tayo sa dungeon kung saan pinag-usapan nila Taehan ang tungkol sa magiging kontrata. Ang guild namin ay susuportahan ka sa likod ng mga labanan, at parang naiisip ko na kung bakit ayaw mo sumali sa mga guild. At kung tama ang hula ko, na gusto mong manatiling nakatago ang pagkakakilanlan mo, ang offer na ito ay mukhang makakatulong. Ang guild namin ay pasikretong ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Magmula sa mga equipment at kagamitan na kailangan mo sa gates, lahat ng gusto mo, magsabi ka lang. Pipirma tayo ng kontrata bilang formalidad, pero ito'y mananatiling isang sekreto. Siyempre hindi ito magiging libre. Ang kapalit ay gusto kong tulungan mo ako sa mga ibang trabaho. Yun lamang ang kondisyon. Pero hindi ka obligado na tulungan ako. Pwede kang humindi kung ayaw mo ng trabaho. Paano naman kung kunin ko lahat ng loot pero tumanggi akong tumulong? Tanong naman ni Junso. Wala akong pake. Ang mahalaga sa akin ay bumuo ng relasyon sa pagitan mo at ng aming guild. At para na rin hindi ka hayaang makasali sa iba pang guild. At sa pagdating ng investigating team para sunduin si Taehan, nagpaalam na ito kay Junso at sinabing, ang ability mo ay mas mahalaga pa kesa sa ino-offer ko sa'yo. Kaya sana tanggapin mo ang deal na ito. At sa pagpirma ni Junso ng kontrata ay tinanong na agad nito kung kailan siya pwedeng humingi ng mga supplies, at inabot na niya ang listahan ng mga kakailanganin niya. Tinanong naman ni Huiso kung bakit ang mga nire-request niyang gamit ay mukhang hindi naman makakatulong kay Junso. Sumagot naman si Junso nang hindi ito para sa akin. Ito ay para sa ibang tao. Samantala, nakita na rin ni Junso ang hinihintay niyang tao. At ito ay si Jia Han, isang A-rank hunter. Isang player sa nakaraang alaala ni Junso. Humingi ng request entry si Jia sa isang training gate at nagulat ang mga ito. Dahil isang D-rank dungeon ang pinili nito. Sa kabila ng pagiging A-rank hunter. Napag-alaman naman nilang kamakailan lamang ito naging A-rank at wala pa itong experience sa mga dungeon. Sa pag-process niya ng request, kinakailangan at least 2 tao ang papasok ng dungeon. Kaya kailangan niya muna maghintay ng makakasama. Madali naman tinanggap ni Junso ang request dahil ito naman talaga ang kanyang plano. Sa labas ng gate kung saan nagkita na ang dalawa. Miss Jia Han, ako nga pala si Junso Shin, ang magiging support mo ngayong araw. Pasensya na at nalate ako. Tara na at pumasok na tayo ng gate. Si Jia Han ay isang ranger class na na-evaluate bilang isang A-rank, ngunit 2 beses bumagsak sa test kaya 2 beses din na-demote bilang C-rank hunter. Pero kalaunan ay binansagan siyang the Blessed Archer, dahil natuklasan niya ang hidden talent niya matapos siya maging isang player. At mangyari naman na alam ko kung anong talent ang meron siya. Sa katunayan nga ay hindi na niya kailangan pang maging isang player para malaman ito. Kaya ngayong araw ay susubukan kong gisingin ang hidden ability niya. Wika ni Junso. Sa pagpasok nila ng dungeon, nakiusap naman si Jia na kung pwede raw ay gusto niyang mag-training mag-isa. Gusto sana nito mag-hunt mag-isa at ibibigay na lang niya ang mga loot at reward kay Junso. Sumagot naman si Junso na huwag siyang intindihin at kung maubusan siya ng arrow ay magsabi lang siya at gagawan siya nito.
Nagsimula nang umatake si Gia gamit ang kanyang sibat ngunit inabot pa ng 3 beses bago tumama ang unang palaso sa mga goblin. Ngunit ang isang goblin ay naglabas ng isang horn at tila tinatawag nito ang iba pa nitong kasamahan. Sa pagtunog ng mana radar ay mabilis na napalibutan si Gia ng grupo ng mga goblins. At ngayon ay hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Sabay-sabay sumugod ang mga goblins at si Gia naman ay hindi alam kung saan niya papatamain ang hawak niyang sibat sa dami ng nakapalibot sa kanya. Hindi naman nakatiis si Junso at mukhang kailangan na ni Gia ng tulong. Ginamit nito ang grid skill upang maharangan ang grupo ng mga goblins na ikinagulat naman ni Gia dahil ang alam niya ay isang D-rank creator lamang ito. Umoo naman si Junso at sinabing hindi ko sila mapipigilan ng matagal kaya kakailanganin ko ang tulong mo. Nais ni Junso na gamitin ni Gia ang kanyang sibat ng buong lakas sa direksyon kung saan niya ito tinuro. Mabilis naman sumang-ayon nito at nagpakawala ng isang napakalakas na pag-atake na humawi sa kagubatan. Pagkatapos naman nito ay tinanong niya si Junso kung ano na ang kanilang gagawin. Naklear mo na ang dadaanan natin. At ngayon ay tatakbo naman tayo. Nagawa ba natin? Nasaan na ba tayo? Nailigaw ba natin ang mga goblins? Tanong ni Gia. Hindi ganun ang nangyari. Tila meron silang kinatatakutan kaya tumigil sila sa paghabol sa atin, sagot naman ni Junso. Hindi naman makapag-isip si Gia dahil sa bilis ng pangyayari at nagtataka siya kung bakit nananatiling kalmado si Junso. Nagpasya naman ito na mas okay kung lumabas na sila ng dungeon. Ngunit hindi sumang-ayon si Junso dahil ang mga goblins ay nag-aabang parents sa kanila. At isa pa, nahulog niya ang rescue signal flare habang sila ay tumatakbo, kaya kailangan nilang manatili muna hanggang sa makaalis na ang mga goblins. Well, isa lamang yung kasinungalingan, wika naman ni Junso. Alam niyang papaniwalaan siya ni Gia anuman ang sabihin niya sa mga oras na ito. Kaya humingi siya ng pabor dito at ipapaliwanag na lang niya ang dahilan sa oras na nakapasok na sila ng kuweba. Sigurado ka bang kailangan mo ng tulong ko? Bukod sa rank ko, wala din ako experience sa mga dungeon. At wala rin ako alam tungkol sa mga sinasabi mo. Anong klase ba tong elite monster? Tanong ni Gia. Di ba sinabi mong ito ang unang beses mo sa training gate? Hindi na nakakapagtaka kung hindi mo pa naririnig ang tungkol sa elite monster. Walang boss monster sa training gate, ang meron lang ay elite monster. Ito'y ay mas mahina lang ng konti kung ikukumpara sa dungeon boss. At ang elite monster na tinutukoy ko ay nakatira sa kuweba na ito. Kailangan ko mapatay ang halimaw na yun dahil sa ilang mga kadahilanan. Ngunit hindi ako makapasok sa dungeon na ito dahil walang tumatanggap sa akin na party. Ikaw pa lang Gia ang unang tao na nagsama sa akin sa isang raid party. Wika ni Junso. Kung okay sa'yo kasama ang isang kagaya ko, ikinagagalak kong tumulong. Sagot naman ni Gia. At nakarating na sila sa lugar kung nasaan ang elite monster. Mabilis namang pinatabi ni Gia si Junso nang magpakita sa harapan nila ang halimaw. Isa nga siyang elite monster, pero isa pa rin siyang D-rank. Kung makatama ako kahit isang arrow lang, sapat na yun para mapatay ko ang halimaw. Pinakawalan ni Gia ang kanyang palaso ngunit ang inaasahan niyang tatama sa halimaw ay madali lang nasalag nito. At ngayon hindi na naman alam ni Gia ang kanyang gagawin dahil sa takot. Mabilis na sumugod ang halimaw sa direksyon ni Gia at sa sandaling tatamaan na ito ay hinatak siya ni Junso papalayo. Muli namang naalala ni Gia ang mga pagkakamali niya sa mga nakaraang pagsama niya ng party. Bihira kang magpakawala ng palaso, pero kapag ginawa mo naman, sakin mo pa talaga pinatama. Halos napatay mo ako doon. Paano mo ako babayaran sa ginawa mo? Sandali lang, alam kong hindi ko tinamaan ang target pero, malayo ito para tumama sa'yo, sagot naman ni Gia. Tignan niyo siya, nagdadahilan pa siya imbis na humingi ng tawad. Hindi porket isa kang A-rank na hunter ay may karapatan ka na maging arogante. Sagot naman nito. Habang sa Hunters Association ay usap-usapan si Gia, tungkol sa muntikan nitong mapatay ang isang party member. Tinatawag siyang walang silbing A-rank hunter dahil kahit mahihinang monster ay hindi nito magawang patayin. Kaya kahit ang mga rank D na party ay ayaw siyang isama. Sa loob naman ng dungeon kung saan takot na takot pa rin si Gia at gusto na mag-quit bilang isang hunter.
Sinalag ni Junso ang atake ng Elite Monster at sinabi kay Gia na matatalo nila ito basta makinig lang sa sasabihin niya. Nakahanda na ang lahat, ito'y isang emergency kaya dapat na-activate na ang item sa oras na ito. Kailangan ko lang ng konti pang oras. Sumigaw naman si Junso na tignang mabuti ni Gia ang halimaw at may makikita siya rito at patamaan niya ito ng buong lakas. Habang nanginginig sa takot si Gia ay may naramdaman itong kakaiba, na parang ang lahat ng kanyang pandama ay biglang nagsilakas. At mukhang na-activate na ang skill ni Gia, at malinaw nitong nakikita kung saan patatamaan ang halimaw. Inipon niya ang kapangyarihan sa kanyang palaso at nais niyang tapusin ang halimaw sa isang pag-atake. Pinakawalan niya ang isang napakalakas na palaso na kahit nasalag ng halimaw ay tumagos pera nito dahil sa tindi ng lakas nito. Sa pagtapos ni Gia sa halimaw pinaliwanag naman ni Junso ang mga nangyari. Sa una, medyo kakaiba sa pakiramdam. Malamang, hindi mo pa naranasan na lumakas ng ganito ang pandama mo, kaya kinailangan kong gumamit ng matitinding paraan. Para ipaintindi sa iyo ang pakiramdam na yun, nang sa gayon, maunawaan mo ang tunay mong potensyal. Sino ka ba talaga? At paano mo nalaman na mangyayari ang mga ito? At anong ibig sabihin mo sa aking potensyal? Tanong naman ni Gia. Hindi mo kailangan magmadali malaman, marami pa tayong oras para dyan. Sagot naman ni Junso. Gustuhin mang malaman ni Gia ay mukhang naubos ang lakas nito at bigla na lang ito nawalan ng malay. Nagtagumpay si Junso na mapalabas ang kakayahan ni Gia at na-secure niya ang isa sa mga player na magiging kakampi niya. Sa paglabas naman nila ay humingi naman ng tawad si Gia dahil sa mga nangyari sa loob ng kuweba at sa paghihinala sa pagkatao ni Junso. Sumagot naman si Junso na huwag na siya mag-alala pa at okay lang naman ang mga nangyari. Gayunpaman, hiningi ni Junso ang isang item na ibinigay niya kay Gia bago sila pumasok ng dungeon. At ito ay ang Meteor Sensation. Isang rare item na makikita lamang sa dungeon na kung tawagin ay Burning Harpy's Nest. Ang ability nito ay palakasin ang pandama ng taong may hawak nito. Ang item ay kusang na-activate kapag ang requirements ay natupad ng user. At papalakasin ito ang lahat ng senses sa sobrang taas na level ng ilang segundo. Pero ang problema ay napakahirap nitong ma-activate. Kinakailangan na merong matinding emosyon ang may hawak nito. Sa kaso ni Gia, kinailangan kong iparamdam sa kanya ang sobrang takot dahil ito ang pinakamadaling paraan para ma-activate ito. Ang Meteor Sensation ay napakabihira mong makita sa market dahil sa mahal ng presyo nito. Kaya sumuko ako sa ganitong paraan. Pero sinong makakapagsabi na makukuha ko lamang ito sa loob ng 2 araw? At nagawa nitong mapadali ang lahat. Ngunit simula pa lamang ito. Ang item ay ipinaramdam lang ng saglit kay Gia ang kanyang mararamdaman sa oras na monlock niya ang kanyang ability. Kaya kailangan niya pa magsanay upang lalo pang mapalakas ang kakayahan nito. Pinayuhan naman ni Junso si Gia na palitan ang gamit niya ng longbow para hindi ito mamroblema sa close range. Nagpasalamat naman si Gia dahil sa unang beses na non-lock niya ang ability niya ay nakaramdam siya ng kumpiyansa sa sarili. Nakikita niya ng malinaw ang target at pakiramdam niya lahat ay kaya niyang patamaan dahil meron itong marka kung saan niya ito patatamain. Parang alam naman ni Junso ang gusto nitong sabihin kaya inalok niya itong tulungan magsanay kung kailangan niya. Masaya namang tinanggap ni Gia ang alok ni Junso at binigay nila ang kanilang numero sa isa't isa. Bigla naman nag-message si Taehan kay Junso na tawagan agad siya nito oras na mabasa niya ang kanyang mensahe dahil ito'y importante. Sa paglabas naman ng dalawa ng training gate ay tinawagan niya agad si Taehan. Tinanong pala ni Taehan kung maaari siyang tulungan ni Junso sa isang trabaho at nais niya itong sumama sa isang raid. Pumayag naman agad si Junso at nagpasalamat dahil sa mga binigay sa kanyang item at naging malaking tulong talaga ito. Sa Overkill Guild naman, nagsabi si Huiso na ang chairman ng Hunter Association ay nais na makausap si Taehan. Pinagtataka naman nila ay bihira magpatawag ng personal ang chairman ng Hunter Association, maliban na lamang kung ang ibibigay na trabaho ay napakahirap. Tinanong naman ni Huiso kung paano kung isang S-rank gate ang muling nagpakita. Sumagot naman si Taehan ng walang problema at pumayag si Junso na sumama sa raid. Dahil kung magagamit niya ulit ang kapangyarihan niya gaya nung sa Arachna ay walang magiging problema.
Napansin naman ni Huiso ang pagiging good mood na ni Taehan magmula nang maklear niya ang Arachne's Dungeon. At tinatanong nito sa sarili kung bakit nag-offer ang Guildmaster ng unlimited support sa kagaya ni Junso. Ano bang meron sa tao na yun? Meron ba siyang kakayahan na hindi namin alam? At paano ang isang rank D creator ay kayang gumawa ng sandata na nagustuhan ng Guildmaster? Ngunit ang Guildmaster ay walang kinukwento tungkol dito. Marahil ako mismo ang dapat umalam kung sino ba talaga si Junso Shin. Sa pagdating naman ni Taehan sa kwarto ng chairman ng Hunter Association ay tinanong siya ng isa sa mga tauhan nito kung mag-isa lamang dumating si Taehan dahil inaasahan na 2 guildmaster ang darating. Tinanong naman ni Taehan kung sino pa ang isang guildmaster na tinutukoy nito at ito pala ay ang nag-iisang tao na kinaiinisan niya. Si Ihyok Kim, ang guildmaster ng Shinhwa Guild. Nagsimula naman itong asarin si Taehan ngunit sinabihan siya nito na wala siyang panahon sa mga pangbatang pang-aasar. Kaya pala wala kang oras? Kasi busy ka sa pagpasok sa mga low-rank dungeons. Sinasamahan niyo ba ang mga newbie niyo sa mga low-rank dungeon para hangaan kayo? Wika nito na talagang inaasar si Taehan. Gusto sana makialam ni Huiso ngunit pinigilan na siya ni Taehan at nagsabi na sa tauhan ng chairman na papasok na sila. Sir, ang Guildmaster ng Shinhwa Guild at Overkill Guild ay nandito na. Alam ko, narinig ko silang nagtatalo, hindi na sila nagbago, sagot naman ng chairman. Sa pagpasok nila Taehan ay nagsabi ang chairman na isang unconfirmed dungeon ang nagpakita malapit sa city, 3 araw na ang nakakaraan. Tinanong naman ni Taehan kung ito ay isang misclassified na dungeon at sinabi ng chairman na hindi. Dahil isa talaga itong unconfirmed dungeon dahil hindi nila masukat ang mana ng gate. Ikinagulat naman ito nila Taehan dahil may 2 paraan para masukat ang mana ng isang gate. Ang unang paraan ay ang paggamit ng special analyzer sa pagsukat ng mana at kadalasan, ang lakas ng mana ay kaparehas ng lakas ng halimaw sa loob nito. Pangalawa naman ay ang mga scouts na ipinadala ng Hunter Association upang gumawa ng observation report at ang 2 result ay pagtutugmain para malaman kung anong rank ng isang gate. Siguro naman ay alam nyo na nagiging misclassified ang isang dungeon dahil sa hindi inaasahang pagtaas ng mana levels nito. Pero ang gate na ito ay naiiba dahil hindi namin masukat ang mana nito, paliwanag naman ng chairman. Tinanong naman nila Taehan kung nagpadala na sila ng mga scouts para suriin ang loob ng dungeon. Sumagot naman ng chairman na nagpadala sila ng 5 scouts ngunit wala ni isa sa kanila ang nakabalik. Ano, wala pa kayong alam tungkol sa gate, at hindi mo rin naman agad sinabi sa akin ito. Sigurado ba kayong hindi nyo lang ipinapasa sa amin ang trabahong to? At sino ba ang nakakaalam kung gaano katagal ang itatagal ang seal ng unconfirmed gate? Kung wala tayong gagawin tungkol dito, baka magsimulang lumabas ang mga halimaw mula sa gate. Nangyari na to dati, at lagi tayong napapagod sa paglilinis ng gulo. Kahit ano pa man yan, hindi ko to gagawin. Sagot ng Guildmaster ng Shinhwa Guild. Nakakahiya mang sabihin, ngunit ito'y isang emergency. Kaya hindi kayo pwedeng tumanggi. Gusto kong ang Shinhwa Guild at Overkill Guild ay magkasamang trabahuhin ang gate na ito. Sasabihan ko din sana ang Haiwanmo Guild ngunit kailangan nila magpunta abroad. Kailangan kong tawagan ang 3 guild, kaya sana naiintindihan nyo kung gaano kaseryoso ang trabaho nato. Papasok kayo ng gate 2 araw mula ngayon, at bibigyan ko kayo ng maximum budget at reward para dito. At syempre, gagawin ko ang lahat para makatulong sa inyo, wika naman ng chairman. Tinanong naman ni Taehan kung pinapayagan lang sila magsama ng miyembro mula sa kanilang guild. Sumagot naman ng chairman na pwede nilang isama kung sino ang kailangan nila ngunit maliit na grupo lamang ang papayagan para hindi rin makalabas sa publiko ang balita. Samantala, loob naman ng Shinhwa Guild ay nagmamadaling nag-utos ang Guildmaster na bumuo ng grupo ng Hunter na rank A pataas. Iniisip nito na meron tinatago si Taehan na lalong kinainisan nito. Kaya inutos niya na ipatawag ang Hunter na nagngangalang Yuran kang kahit hindi ito kasapi ng kanilang guild. At pag hindi nila napapante ito kinabukasan ay lahat sila ay mawawalan ng trabaho. Makaraan ang 2 araw. Naunang dumating ang Overkill Guild sa nasabing gate. Nagpasalamat naman muli si Taehan kay Junso sa pagpayag na sumama nito. Ang akala ko talaga hindi ka papayag sa request ko, wika ni Taehan.
Sumagot naman si Junso na nagustuhan niya ang niregalo nito sa kanya at alam niya magbalik ng pabor. At syempre hindi lang iyon ang dahilan, sambit naman ni Junso sa sarili. Isang system notification ang nagpakita sa kanya 5 araw na ang nakakaraan at tungkol ito sa isang hidden quest, isang bagay na ilang player lang ang nabibigyan sa nakaraan niyang buhay. Pinagtataka lang ni Junso kung bakit siya binigyan ng hidden quest gayong hindi pa napipili ang mga magiging players. Pero hindi na ito rason para umatras pa. Ang hidden quest ay sadyang napakahirap, ngunit kapag natapos mong maklear ang binigay na quest, may ilan na nakakuha ng pambihirang kagamitan na higit pa sa halaga ng panganib. At ang iba pa nga ay nagigising ang bagong kakayahan. Kaya sinong makakapagsabi na ito ang dungeon na tinutukoy sa hidden quest, sambit ni Junso sa sarili. Nanghingi naman kaagad ng tawad si Taehan kay Junso sa magiging asal ng guildmaster ng Shinwa Guild dahil dumating na rin ito sa wakas. Ang aga nyo dumating. Pasensya na at marami pa akong importanteng kailangang gawin. Pero kayong Overkill Guild mukhang wala masyadong gagawin kaya siguro pinupuntahan nyo ang mga low-rank dungeon. Wika ng Guildmaster ng Shinwa Guild na talagang hindi tinitigilang asarin si Taehan. Pinigilan naman ng Deputy Guild Leader si Jae-wei na huwag magsimula ng gulo dahil inis na ito sa Shinwa Guild. Ang Shinwa Guild at Overkill Guild ay nanatiling hindi magkasundo. Hindi lang dahil sa mga guild members nito. Dahil pati ang media ay pinagtatalunan kung sino sa dalawang guild ang mas makapangyarihan. Natawa naman si Ihyok nang makita kung sino ang sinama ni Taehan. Kung umarte ka doon sa Hunter Association akala ko ba naman, may espesyal na tao kang isasama. Ito na ba yun? Tignan mo naman ang damit nito. Hoy, hindi ito isang picnic. Ano bang tingin mo sa misyon nato? Nagpapatawa ka ba? Gusto mo bang iasa na lang sa amin lahat? Wika naman ng Guildmaster ng Shinwa Guild. Nagulat naman ang Overkill Guild sa kinuhang hunter ng Shinwa Guild sa kanilang party. Si Yurankang, ang pinakamalakas na elemental master sa bansa na kayang gamitin ng lahat na 6 na elements. Isama mo pa ang Guildmaster ng Shinwa Guild, isang S-rank na sorcerer. Tila isang all-star team, kaya mukhang magiging madali ang dungeon na ito. Ngunit hindi naman sang-ayon si Junso. Dahil sa nakaraang buhay niya, ang party na ito ay nabigong i-clear ang dungeon nato. Sa 8 hunter na pumasok sa gate, si Taehan lamang ang nakaligtas. At kaya lamang siya nakalabas ng dungeon ay dahil sa intervention skill. At matapos noon ay naglaho na lang ang dungeon. At yun lang ang nag-iisang insidente sa records na 7 high-rank hunters ay nawala ng sabay-sabay. Wala namang ibinigay pang report ang association sa nakaraan kong buhay. Kaya wala din akong alam sa tungkol sa dungeon. At hindi ko din alam kung magagawa naming i-clear tong dungeon nato.